Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So matapos ang panalo ng Golden State Warriors kontra sa Los Angeles Lakers, ang team na ito ay umangat na sa 9th seed ng Western Conference. Kung matatapos nga ang season na ganito ay magkikita sila ng Lakers sa isang knockout game sa play-in tournament. At dahil Warriors ang angat sa standings, sa home court nga nila gagawin ng game. Ganun pa man ay pag-usapan muna natin ang sunod na game ng Warriors at yan nga ay laban sa New York Knicks. Ang Warriors tuwing gumagawa nga si Klay Thompson at Chris Paul off the bench, ang kanilang opensa ay isa pa din sa mga pinakamalakas sa buong liga. Ang opensa nga ni Klay Thompson kahapon kontra sa Lakers ay isa sa mga dahilan kung bakit nakuha nila ang panalo. Ngunit hindi nga biro ang depensa na meron ng New York Knicks. Sa kanilang last 5 games ay nagtala lamang ang kanilang mga kalaban ng 74 points, 79 points, 79 points ulit, 93 points at 91 points. So sa panahon ngayon na madalas na nga ang halftime score ay nasa high 60s na o minsan ay nasa 70 points pa, ang Knicks nga ay nalilimit sa 100 points ang kanilang mga kalaban. Ang fast-paced team nga ng Sacramento Kings ay gumawa lamang ng 91 points kontra sa Knicks. And another thing na dapat bigyan din natin ng pansin ay si Jalen Bronson nga mga kaibigan ay nagtala ng back-to-back 40-point games. 45 points kontra sa Blazers at 42 points naman kontra sa Kings. So exciting nga ang tapatan na ito ng Warriors at Knicks. Opensa laban sa depensa yan. Sa palagay nyo ba ay makakagawa ng higit pa sa 100 points ang Golden State Warriors sa kanilang next game? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Durant. Last week lang nga ay nagkaroon ng 4 game span si KD kung saan siya ay gumagawa ng 35 points, 35 points, 45 points at 37 points. Sa 4 game span din na ito ay nagtala nga si KD ng total of 110 shot attempts, 33 point attempts at 29 free throw attempts bilang ang number 1 option ng opensa. At matapos lang nga na gumawa ni KD ng hot stretch na ito, biglang naisip ng mga coaches ng Phoenix Suns na gawin siyang 3rd or 4th option sa opensa. Si KD na mismatch ng halos lahat ng defenders ay gagawin mo ng 3rd or 4th option. At ang resulta nga nito ay nag-average na lamang si KD bilang ang 3rd or 4th option ng Suns ng 14.6 points on 44 shot attempts, 12 3-point attempts, and only 6 free throw attempts. Kanina nga sa 41 minutes niya sa loob ng court ay 11 points lamang ang ginawa niya at 10 shot attempts lamang ang ginawa niya mga kaibigan. Habang si Devin Booker naman ay 22 shots, 15 shots kay Bradley Beal, 14 shots kay Grayson Allen at 12 shots naman kay Royce O'Neal. Kung napanood nyo nga yung game kanina ng Milwaukee Bucks at ng Phoenix Suns ay may kita nyo na tinatago lang sa corner si KD na tila ba si Harrison Barnes lang ito o kaya naman isang 3-and-D player habang nag-aiso nga si Bradley Beal at Devin Booker. May 14 games pa nga ang Phoenix Suns para i-figure out ito bago ang playoffs o kaya naman ang play-in tournament. Dahil sa talo nila kanina at sa panalo ng Dallas Mavericks, currently ay tabla ang record nila sa 39 wins and 29 losses. Ngunit number 7 nga ang Mavs at number 8 ang Suns dahil sa kanilang mga head-to-head matchups. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?